Hello there, friends and followers of Higher Life. Ako po inyong kaibigan, si Pastor Juni Josue. Alam niyo po, this is actually a special episode kasi testimony time na naman ito ng mag-asawa na naka-experience ng kabutihan at himala ng Panginoon. And so let's welcome dito sa Higher Life Podcast si Bob and Hannah Quiapon. Hello. Hello everyone sa mga nanonood. Ako si Hannah and then ito ang asawa ko si Bob. 4 na taon na kaming kinasal ni Pastor Juni actually. Ako ba? Nagkasal sa inyo? Ba, 4 na taon na pala. 4 na taon ano na yung po. pandemic ba yun? Hindi, magpa-pandemic pa lang po. Magpa-pandemic pa lang. Yeah. Okay. So sila yung mga pre-pandemic couple. And then, ito po ay isang testimony po kung paano po talaga si Lord ang sa buhay po namin mag-asawa. Sige, talagang excited na si Hannah. Talagang gusto nang pumunta dun sa talagang testimony niya. Pero sa loob ng 4 na taon, ano yung problema na pinakamalaki na pinagdaanan ninyo? Siguro po ang masasabi ko pong pinakamalaking problema or challenge na lang po na naranasan po namin sa 4 years po namin na kasal is yung nagplan po kami ng magkaroon ng baby, pero po hindi po agad na ibigay. Kasi I guess meron po talagang tamang panahon para kung kailan bibigay ni Lord yung gift na po yun. Nag-try po kami after a year ng kinasal po namin. Okay. So 2019, so 2020 po, 2020, nag-decide po kami na Magka-baby, oo. Then 3 years po kaming nagplan na magka-baby. 3 taon. 3 taon po. So what did that wait lead you to? So anong ginawa nyo? Kasi matagal din kayong dumaan doon sa process na yun. Marami pong nangyari actually sa 3 taon na po yun. Kala ko po walang problema po sa akin or something ganun po. So kaya po, after ilang months po na hindi po ako nakaka-receive ng kahit anong positive na test. I think after a year po yun, after 1 taon, tumawag na po kami sa doktor, naghanap na po kami ng tulong. Then, sabi naman po nila, walang problema and everything. And also po, prayer po is number 1 po sa testimony. Ginawa po namin. Hindi po namin sinasabing perfecto po kami, but every fasting po sa church, ginagawa po namin. Yeah. We're trying po na umattend sa prayer fasting prayer meeting every Wednesday ng month po sa church. First Wednesday. And then, yung pumunta po kami sa doktor, lahat pong test, ang dami pong test talaga, like, ilang blood test tinusok po sa akin and everything. Siya wala siyang tinusok? Meron po. Meron siyang tusok din siya. Okay. Kahit nga po siya, ang dami niyang appointment, na dumating po sa point na napagod po ako. Actually, ako lang po napagod. Napagod ka na doon sa mga Napagod na ako appointments, sa mga test, okay. Pare-pareha po ng result na normal, bata ka pa, magantay ka lang. Oo. I guess, may season po talaga tayo na gusto po natin sa sarili nating Na magkaanak na magkaanak na. So ilang taon yun na hinintay nyo? At ano yung naging turning point? Yung turning point po is yung this year po talaga. So ilang taon nang naghintay kayo at nag-try? 2021, 22, 23. 3 years po talaga. 3 years? Opo. Wow. Yeah, Let's 3 yung years. first year parang hindi naman talagang Yeah, na medyo... nagtatry ng ano. Di po kami nape-pressure nung first year po namin. Yung Like, second year, medyo may second pressure year po, na. medyo may, sabi ko, ba't wala pa ang tagal? Yung Parang third, tumaas na yung Yeah, PSI. Yes. Tumaas na yung pressure. Kasi talin niyo po si Bob, may body shop, no? Kaya PSI, gulong yun. Yung pressure. So, ano nangyari sa inyo nung 3 years na? Wala pa rin baby? Ayun po yung dumating na pressure po ako. Na-question ko po talaga si Lord na Anong kinwestiyon mo kay Lord? tinanong ko po sa kanya na, sorry po, every time sinishare ko po itong testimony ko, naiiyak po kasi, Okay lang, okay lang. Yeah. oh my gosh, sabi ko hindi ako iyak. But anyways, gusto ko lang po kasi i-share to. Every time po na kinakwento ko po to, naaalala ko lang gano'n po kabait si Lord. That's right. Okay, dumating po yung point na super pressure po ako. I even asked si Lord po na sabi ko, bakit
yung mga taong ayaw naman magkaanak, nagkakaanak po. Yeah. Bakit yung mga unbelievers po, kung gusto na mag-anak, nagkakaanak po siya. Parang Okay. ganun po yung natanong ko kami naman po, nagsiserve po kami sa church po na without asking back or anything, and yung faith po namin sa Kanya. Pero bakit ang tagal? It's also, hindi lang yung matagal, no? With the thought na baka hindi kayo magkaanak. Yeah. Sumagi yan sa isip niyo. Yeah. And then, yung araw na po yun, super down na down po, pressure din. And then another call na naman po na-receive that day na this is the third doctor na tumawag na naman. I guess the devil knows kailan ka atakin. Kapag Alam ng super demonyo. Oo, alam ng talagang demonyo ano. kailan ka atake. Kapag super down ka, talagang nandun ka, weak si Hana ngayon, aatakihin ko to ngayon. Kaya nagkasabay-sabay po, then may tumawag ng doktor, uulitin na naman yung mga test. And then pag uwi po namin, ayun na po, buwisit na po ako, then naaway ko po siya, at saka sabi ko, pagod na ako, Okay. ayoko na. Oo. Then, ang alam ko po, hindi ko pa makakalimutan, sabi niya, huwag kang mapagod kasi have faith with the Lord kasi darating yan. Then, Okay. yung Isaiah 60 and 22 po. Isaiah 60:22 sa Old verse, Testament sa Bible. Opo, Okay. sabi niya, on that day nung nag-argument po kami, may bumulong po sa akin si Lord na, Isaiah 60:22, when the time is right, I, the Lord, will make it happen. Oh, wow. Then, that day, parang lahat po nag-flashback sa akin na, oh yeah, di ko pala hawak yung, yung buhay ko. May plano si Lord para sa amin. That's good. Then, that's actually March, Pastor. Anong year? Oh no, that's March this year. Yung 2023. talagang na-pressure ako at Okay. feel ko yung anxiety. Then the following month, God's actually, sabi niya, anak, eto na. Sinabi sa'yo ng Lord. Binigyan, Parang Ang naramdaman dami mo pong yun ang message confirmation niya. po, opo, Okay. na umaga po yun bago ako pumunta sa work. Nagising ko pa nga siya, sumigaw ako. Then, dun ko po na-receive yung magandang balita po talaga. Ano yung na-receive yung magandang balita? Aside from yung confirmation ni Lord na ito na, meron kayong na-receive Yung na alin? positive pregnancy test po. Oh, so Yeah. kailan nagkaroon ng pregnancy test? April 28, April. opo, this year. So after, right there and then, nung pregnancy test, nakuha yung result? Ano na po yun, for sure positive po yun kasi nagpa-blood test ako and everything and then they said it's So positive. kumbaga day of the test, lumabas yung result. Nagpa-PT po ako. Okay. So that's super linaw. Blood test. Then blood test, Pregnancy doctor test. after a year po. After a week. So after a week, lumabas yung lahat ng results. Yeah, Which it's is anong day? April? April 28 is yung nag-test po ako sa bahay lang po yan. Sa bahay lang. Yeah, May po. mga blood works. And then a yung week sa confirm before. po sa doctor, following week po, like sa hospital Sa po. May na. Yeah, May po. Wow. So, ito lang po taong yan na na-confirm na siya ay pregnant. So, Yeah. ilang months ka na ngayon? I am 21 weeks na po. 21 So, weeks. 5.5 months. Wow. Kailan ang due date? Ito pa po ang maganda. Ang due date po is December 25, Oh, 2023. wow. Praise the Lord. Imagine, December 25 pa. Oo nga po. Wow. So, ka-birthday ni Lord, ah. Yes, oo. Ka-birthday ni Jesus. So, it's really good to hear this story kasi alam nyo, matagal na nilang hinintay, talaga namang tignan nyo naman yung emotions na lumabas kay Hannah na talagang na-question na niya ang Panginoon. Pero what's amazing is that how the Lord responded in kindness and gentleness, assuring them na darating yun sa tamang panahon. And so thank you for sharing your story. Alam ko maraming na-encourage at marami ang patuloy na aasa. Now, this is not a promise na gusto nyo magkaanak, magkakaanak. You know, it's all about the sovereignty of God. But this is what I promise, na sino man ang lalapit sa Panginoon, hindi niya tatalikuran. At ibibigay ng Lord yung best. Kung ang plano ng Lord, hindi kayo magkaanak, that's the best. Pero kung ang plano ng Panginoon magkaanak, kahit anong mangyari, magkakaanak. Kung yun ang kalooban niya para sa inyo bilang isang mag-asawa. Kagaya ng story ni Bob
and Hannah. And so, umasa lang kayo mga kaibigan, lumapit sa Panginoon, and God will surprise you with His wonders and His goodness. So thank you, Bob and Hannah. Salamat na kayo nakasama namin dito sa Higher Life. And looking forward sa December 25 na magkakaroon kayo ng first child. At siyempre, inaanak ko pa kayo, di ba? Di ba? Parang addition yan sa mga apo. Apo ko. So, God bless you. Thank you. Thank you po. Thank you. God bless. Kita-kita tayo ulit sa susunod na episode. Bye-bye.